Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Libra for December 22 to 28. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo, dahil importante siya, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo po ma-access ang upcoming predictive readings, i-click niyo po yung join button sa baba. Or kung gusto niyo pong supportahan para lumago po ang channel natin, click the thanks button naman po. So, Libra, kamusta na ba ang iyong buhay-buhay? At meron tayo itong number 26, deep freeze. Ayan na nga. Masasabi natin na yung point na na alam mo yung ito yung isa sa mga kinakatakot ko para sa Libra, yung emotional burnout. Yung bigla ka na lang nag-snap na parang, pagod na ako sa inyo. Wala na ako ng gana. Andoon na, yung bigla out of the blue, winidraw mo na lang lahat palayo sa mga tao. Hindi kita masisisi. Kasi andoon na, kumbaga sa sa business, yung tinatawag natin ROI or yung return of investments. Wala eh. Alam mo yung tipong ni thank you man lang, hindi ko narinig sa kanila na binigay sa'yo. Yung tipong sabihan ka man, bigyan ka lang man lang ng acknowledgement, hindi ko rin nakikita. So, the cards is saying dito na actually, valid naman yung reaction mo eh. Hindi kita masabihang mali. Andoon lang na siguro talagang burnout na lang talaga nararamdaman mo at this point. And kailangan mo lang sigurong mag-refresh, mag-detoxify for the meantime. Pero ano ba yung pumipigil sa'yo? Ano ba yung crossing mo? So meron tayo number 34, the spark. Kasi spark, alam mo yung mga tipong kumbaga para autopilot na lang yung peg mo eh. Kasi kailangan ko tong gawin na lang eh kasi siguro yun yung bread and butter mo, dun ka kumikita or nasanay na lang yung katawan mong ginagawa mo. Alam mo, ito hindi naman siguro masama na bigyan mo ng time yung sarili mo maybe to have a vacation. Hindi mo naman alam mo yung tipong hindi naman kailangan na lumayo-layo ka. Yung minsan na actually mas better lumayo-layo ka. Hindi mo kailangan maging magastos yung sa paglayo mo. Minsan yung mga tipong maybe you could stay with a friend for the meantime or andoon na, uwi muna ako ng province for a day or two. Makahinga lang. Kasi or andun yung point na kung hindi mo magawa yon yung tipo literal nagkukulong lang ako sa bahay pag ganun. May mga ganun ako moments before pag nagbe-vacation leave. Pag kailangan kong gamitin. Sa bahay lang ako. Bench watching lang ako. Nood lang ako ng mga movies na gusto ko or mga series. It's something na give yourself that moment na gawin mo naman yung bagay na magpapasaya sa'yo. Kasi hindi mo ginagawa palagi eh. Andun yung ibabalik na, andun yung point na i-detach mo yung sarili mo. Huwag mo isipin masyado na, sinong gagawa nito, sinong gagawa nito. Dude, may gagawa. Meron pa rin kasi andun yung point na in life will always find a way. Life will always find a way to make sure that meron pa rin magiging responsible para dito. Para tumigil yung mga pusa. Now, ano ba yung desire card mo? Ayan na nga. For the vacation, sa number 20, flying. Literal. Andoon na you would love, ang dami sa inyo na gusto nyo talagang mag-Aladora the Explorer for the meantime siguro. So, yung mga tipong may iba sa inyo nagpaplano na, what if punta ako ng gantong bansa or punta ako ng gantong province? Go! Alam mo yung tipong, sa totoo lang, may resources ka naman eh. Yung resources mo lang kasi, naka-misalign lang. Andoon kasi na sorry sa term at yung example, yung tipong, alam mo yung tipong, nag-anak ng kapatid mo, tapos sa'yo asa yung pan-diaper, pang-gatas. Yung totoo. Hindi ka naman masamang kapatid, pero technical responsibility nila yun, hindi ikaw yun.
Nagigets mo yung point ko? Na nung ginawa naman nila yun, sila yung nag-enjoy. Tapos bakit ikaw yung kailangang maging responsible? Parang, common sense yun sa part nila. Alam mo yung tipong, nasanay kasi sila nandyan ka. Try mong biglang mag-detach. Gagalaw yan. Gagawa ng paraan yan. Imposibleng hindi. Andoon lang kasi naging kampante sila kasi, ay, nandiyan naman si Libra. Kaya naman niya ako sagutin, saluhin. Ay, sorry, those days are over, sabi nga. Now, ano ba yung nasa foundation mo? Number 17, Ghostland. Alam mo, hindi ko alam bakit yung mga kamag-anak ka na na parang feeling nila insurance ka nila. Feeling nila para kang safety net na pag may mali sila nagawa or bumagsak sila, andiyan ka naman para saluhin sila in every aspect, lalong-lalo na in terms of finances. Dahil, ngayon, hindi ka kumpanya para mag-offer ng insurance. Andun yung point na siguro partly din kasalanan mo, kasi andun yung point na masyado silang naligalig doon sa binibigay mong tulong. So, eto na yung moment na you need to make them learn to understand na kailangan ng tumayo sa ilang mga paa, na hindi pangmatagalan yung help na pwede mong ibigay sa kanila o yung support. Kasi paalala lang, may responsibility ka sa sarili mo din. Yung isang pinag-usapan namin tungkol sa pagtulong, itulong mo lang kung ano yung sobra mo, hindi yung kailangan mong gamitin para sa sarili mo. Well, well, in the past din naman, di ba? Number 15, One Ring Circles. Alam mo yung tipong, yung tipong nagagawa mo naman siya mag-isa. Actually, you have yung in the past, ang galing yung, sabihin, ayoko sa gamitin yung term. You find ways, madiskarte, yung tipong, kaya mong gumawa ng paraan para kumita ng pera, on your own. Kumbaga, minamaximize mo yung skills mo, minamaximize mo yung talent mo, yung mga God gift na kaya mong gawin, you use it. Kumbaga, andoon na hindi ka papayag na hangga't maaari, hindi ka hingi ng help. Hindi dahil masyado kang proud, pero andoon kasi meron kang thinking na kompleto ko eh. May mga kaya akong gawin, so I'm going to use it for my advantage. Bakit di lang magawa? Baya nakakaloka sila. Alam mo, in the future, number 43, details. Alam mo, medyo hindi maganda yung nakikita kung pwedeng maging development. Pero, in a way, may kita mo yung totoong kulay nila dito eh. Once you start detaching yourself, once na pinili mo na kung yung mga resources na unti-unting i-call back mo, ikaw yung magiging masama sa paningin nila. To the point na may iba sa inyo makakaranig ng mga sumbat. Hala, anong ganito nga? Ako ngayon ganyan, parang, dahil yung totoo, kung gagawa tayo ng listahan ng pwedeng isusumbat, baka mahiya sila talaga. Mahihiya sila. Kasi, alam mo yun, yung totoong kapal ng mukha na lang sila talaga. Alam mo, dude, okay lang. Sige, hayaan mo sila manumbat. Kasi, yun na lang kaya nilang gawin. You have the resources. They're just the users. Kung nakaka-resonate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share. And kung gusto mo ma-access yung upcoming predictive readings, click mo yung join button sa baba. Pero sa ngayon, tuloy natin reading mo. So, ano bang meron sa physical environment mo? We have your 25 metamorphosis. Alam mo may makikita ko dito na, I think, hindi ko alam kung OFW itong mga to, or malayo kayo sa family nyo, nag-work kayo sa lugar. Alam mo yung tipong, to the point na sobrang tipid na kayo, pero wala kayong nakikitang development doon, maybe sa bahay or sa mga gamit sa inyo. Alam mo bakit? Kasi misplaced yung usage ng pera. Kasi nga, dyan naman si Libra magpapadala yan, magbibigay yan. Ay, alam mo yung tipong, ako na lang yung naiinis in your behalf
sa kanila. Yung hindi, ang tipong, may kilala ko na parang nagpapakapagod yung tao sa ibang bansa. Tapos pag magpapadala siya, alam mo yung tipong gagawin ng mga magre-receive ng pera. Ay, nagpadala si Kineme. Order kayong pizza. Tsaka ng anas, ganyan. O, siya tayo mamaya. Parang, guys, sana inuna nyo muna yung mga pangailangan. Tapos, andoon nga, alam mo, to the point, yung tao, hindi siya wala siyang benefits kasi yung government benefits, hindi niya nahuhulugan. Kasi nagre-request siya. Kasi mas inuuna nila yung mga ganun. I feel sorry for that person. Late na lang niya parang na-realize. Although, i-correct pa niya, pero hindi na yung sobrang naitama niya lahat. May mga na-save siya for herself, pero nakalungkot lang. So, as early as now, wag mong gawin na yung don't do the same mistake na ginawa ng kakilala ko ngayon. Binasahan ko pa siya. Hindi nakinig eh. So, ano ba emotion environment mo? We have here is number 42, wide open. Alam mo yung point na babalik ka doon sa burnout concern mo. Hindi ako magtataka na out of the blue, bigla ka nalang magiging cold sa mga tao. Kasi andoon yung self-realization na, wait, hindi sila naging concern sa mga nangyayari sa akin. Magtanong nga, hindi nila nagawa, kamustahin ako. Yung iba nga, hindi nyo panaramdaman na, oy, kumain ka na ba? Ito, may pagkain dito. Alam mo yung point na, ha? Akala ko sa teleserye lang nangyayari to, pero nangyayari din pala sa toong buhay, no? Na parang kang ginawa, alam mo yung tipo, ano yung term yung palabigasan. Ayun. Pero ang good luck sa kanila kasi yung palabigasan na yung palabigasan nila is nagkakaroon na ng realization, nagigising na, and ando na sa punto na enough is enough na. Kasi alam mo yun, ewan ko, toxic Filipino trade ba yun? Na okay na, malamang masamang tumulong sa pamilya, pero may mga pamilya talaga tayong abuso. Na parang, ay, pamilya mo ako, dapat tulungan mo ako. Ay, wow! Talaga ba? Yung ba talagang basihan? Kailangan laging ganun. Kaya hindi kita masisisi, to be honest. Now, in your hopes and fears, meron tayo number 44, strength. Alam mo yung tipong, kaya ko ba? May mga tanong ka, kaya ko ba? Magagawa ko ba? Actually, oo. Ang dami mong resources kasi nakakalat lang. Kailangan mo lang ikun pabalik sa'yo. And kailangan yung mga ibang responsibilities na inako mo or pinaako din sa'yo, ibigay mo na sa kanila. Kasi hindi man para sa'yo yun, my dear. Give it to them so that they will learn how to stand up on their own. Now, in the future, ito yung nakikita natin, besides sa panunumbat nila, yes, number 50, compass, medyo mabubulabog talaga sila. Hindi nila, kumaga andun yung point na magkakaraming sila kasi hindi nila alam paano pagkakasyahid yung natitirang resources nila. Pero alam mo yung good thing, yes, may masama ka sa paningin nila. For the meantime, pero alam mo yung good thing dito, lumalabas, matututo silang maging responsible. Matututo silang lumaban. Matututo silang gumawa ng paraan. They will be matured on your end. Yes, you will start to heal naman in your own way. And then, andun magkakaroon ka ng moment starting to rebuild yourself in a way na dapat yung building na to is para ito talaga yung gusto mo para sa life mo. Yes, sometimes bad things needs to happen para mag-achieve natin yung good things in life. So, I hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. And to access our upcoming predictive readings, click the join button sa baba. So, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula po sa Baguio City, have a great day. Bye for now.